Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs 14:12. There is a way that seems right to a man, but at the end of this way, to death. Sa Tagalog, mayroon daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulot nito. So, may mga pagkakataon sa buhay natin na nakakita tayo ng desisyon or daan na para sa atin tama, para sa atin tuwid siya. Minsan kasi yung emotion natin, kahit na mali, nagiging tama yon para sa atin. Kasi yun yung gusto mo kasi yun yung gusto natin. And pag gusto natin yung isang bagay, dina-justify natin yun kahit alam natin na mali. Pero sinasabi ng banal na Biblia o sa kalusulatan na yung dulot nito kapahamakan. Now, yung una po nating teaching for today is all about what we feels right does not make right. Hindi porke na yung isang bagay na ginagawa mo tama, tama na yun para kay God. Akala kasi natin yung tama para sa atin, tama yun, pero may Diyos tayo So pwedeng sabihin natin na sige, tayo magdesisyon, kanya-kanya tayong desisyon, wala nang pakailamanan. What feels right for me, it might not be right for you. And this is my right. Ang tao, pinaka-standard niya when it comes to decision making is the feeling, the emotion. Kung ano yung nararamdaman mo na tama, yun ang ginagawa natin. And yun yung basis natin, doon na tayo nasana Kung ano yung sinasabi ng puso mo, gawin mo. Kasi doon tayo, yun yung alam natin tama. Pero, sa Bible, hindi pala yun ang basis ng paggawa ng decision. Sa Bible, what feels right does not make it right. Because we have God who tells us what is the right and what is wrong. We have God who tells us kahit tama yan sa paningin mo, if sa paningin ni God hindi tama, mali yun, yung standard ng ating Panginoon ang masusunod. Because we have God. Kung wala tayong Diyos, sige, magkanya-kanya tayo ng desisyon sa buhay natin. Kaso may Diyos tayo Siya yung nanghuhusga sa lahat. Sa kanya yung final judgment. Example na lang, 'di ba? Pag may exam tayo, minsan nakakaisip tayo na okay lang, mag-cheat tayo. Pakiramdam naman natin, tama naman yun. Hindi pwede natin gawin kasi alam natin na mali yun gawin. Ang standard pa din ng Diyos ang magsasabi kung anong mali at kung ano yung tama para sa atin. Example, meron ka din mga kaibigan na member ng LGBTQ. It's hard for them to follow Jesus because their identity is what they feel. Because when you follow God, when you follow Jesus, you have to give up your identity at you have to follow Jesus Christ. Kaya napakahirap po sa mga member ng LGBT na sumunod at mag-follow sa ating Panginoong Diyos. Kasi kailangan mong i-give up yung sarili mo at yun ang pinakamahirap kasi sarili mo yun Maaring sa mga mayaman, i-give up lang nila yung material thing, outside things. Pero ito iba sarili mo, identity mo, pagkatao mo.
Kaya kapag meron kayo nakakausap ng mga friend nyo or member ng LGBTQ, we have to be aware na hindi ganun kadali. At kailangan din natin maramdaman na hindi ganun kadali para sa kanila. But, still, we have to stick to the truth. Yung salita po ng Diyos ang mananaig sa lahat. Tila may daang matuwid sa buhay ng tao, pero sa dulo nito kamatayan. Ang authority po natin, hindi yung feelings natin hindi yung konsensya natin. Ang authority po natin, kasi magkakaiba tayo ng konsensya Yung ibang tao nga walang konsensya. Pero, ang batayan natin ay ang salita ng Diyos. Anumang mali o anumang tama, yung salita ng Diyos, the God's word is our final authority. Pag gumagawa tayo ng desisyon, kahit it feels right, pero pagtingin ng ating Panginoon Diyos, mali, yun po ang masusunod. Hindi yung feelings natin, hindi yung konsensya natin. Gusto mo bang maging Kristiyanong wise? So you have to make a decisions wisely. Hindi po natin pinagkakatiwalaan dapat yung puso natin or yung emotion natin when it comes to decision making. Kasi kapag masaya ka, hype ka sa kasiyahan, yung pakiramdam mo para kang nasa ulap sa kasiyahan. Pag gumawa ka ng desisyon, sure ball yun na mali yung desisyon mo. Kasi nadadala ka ng emotion mo, ng happiness mo. And ganun din, same thing din pag galit na galit ka sa tao. Kapag nag-decide ka na hype ka based dun sa emotions mo, sa nararamdaman mo, naggalit ka, asahan mo yung decision mo, mali din ang kalalabasan. We have to trust the wisdom, the Lord. Trust the Lord with all your heart. Yung puso natin ang nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Ang puso natin hindi po basihan ng katotohanan or ng ating desisyon sa buhay. Hindi tayo dapat nagdidesisyon sa hype, sa emotions, kasi yung puso natin deceitful yan. Magkakamali at magkakamali po yan. Ang tamang desisyon, ginagawa kapag kalmado ka. Kapag kinakalmado mo yung sarili mo at nag-iisip ka ng tama. Hindi pwede na nasa hype ka ng galit or nasa hype ka ng pagmamahal sa kakagagawa ng desisyon. Kasi sure ball yun mali. Kaya nga 'di ba sabi nga nila minsan nakakabobo yung pagmamahal. Kasi alam mo nang mali na yung ginagawa ng partner mo, nasasaktan ka na, pero nagde-decide ka pa rin. Or dahil sa sobrang pagmamahal mo doon sa tao, nakakagawa ka ng maling desisyon. Lalo na kapag mahal na mahal mo talaga yung tao, mali na yung nagagawa mong desisyon. So, minsan habol ka pa ng habol sa tao kasi mahal mo nga siya. Pag yung puso mo yung nasunod, check yun. Ang patutunguhan mo nun is hindi magandang resulta. Minsan kasi kahit niloloko ka na, go ka pa din kasi mahal mo Pero, kapag pinakalma mo yung puso mo at nag-isip ka ng tama, dun ka makapag-decide ng tama. So, either way, hindi ka pwedeng mag-decide sa hype ng happiness at sa hype ng galit or emotions na meron ka. Kasi malamang sa malamang, ng decision mo nun, mali pa rin. So, lagi mo tandaan, do not trust your heart and your emotion. Make a decision based on God's word. Kasi nga, do the right thing always. Do the right thing and trust God for the result. And trust your heart. Trust the God. Kasi yung puso natin dapat ang nagtatrust sa ating Panginoon. Hindi tayo ang nagtatrust sa puso natin. Hope this Bible verse will help you. Good day everyone and God bless.